Magandang araw po sa ating lahat. Sa ating mga tahanan, patuloy nga po nating papurihan ang Diyos na banal. Sabi nga po sa 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your anxieties to Him because He cares for you. Kaya ano man po ang ating problema, ano man pong bagyo ang dumaan sa ating buhay, alalahanin po natin na ang Diyos ang bahala sa atin at ang Panginoon ay never natututo. At patuloy nga po nating papurihan ng Diyos ngayong umagang ito. When you prayed every prayer that you know how to pray, just remember the Lord will hear, and the answer it's on its way. Our God is able, He is mighty, He is faithful. He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love, cast all of your cares on Him. You feel that the Lord has forgotten your need. Just remember that God is always working in ways you cannot see. Our God is able, He is mighty, He is faithful. He never sleeps, He never slumbers, never tires of hearing our prayers. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love, cast all of your cares on Him. He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. For the last time, He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares. So rest in His love and cast all of your Mapagpalang araw po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po kayo na samahan kami sa ating pagpupuri sa ating Panginoon at anyayahan natin ang banal na Espiritu upang tayo ay magtagumpay sa ating gawain. Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm real
drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. Hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Samahan niyo akong magbasa sa aklat ng unang Timoteo, Kabanata 4, talata 12 at 13. At sa Kabanata 5, talata 1 hanggang 2. Huwag mong bigyan daan na hamaking kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong gawing huwaran ng mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. 13. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Sa Kabanata 5, sa una, huwag mong pagwiwikaan ang mga lalaking higit na matanda sa iyo, kundi pakiusapan mo silang tulad na iyong ama. Ibilang mong kapatid ang mga kabataang lalaki. Ituring mong ina ang matatandang babae at pakitunguhan mo ng buong kalinisan ang mga kabataang babae na parang kapatid mo. Purihin ng Diyos. Ng buhay mo ay may kahirapan. Mayroong isang nagmamahal sa'yo. Ilapit mo lamang ang puso mo. Huwag kang mawawalan pag-asa. Ang kalungkutang nadaramay may lunas pa. Liwanag ay
sisikati sa buhay mo. Kaginhawa na iyong matatamo. Tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang ay mayroong kalunasan. Lumapit ka, sa Kanya mo lang ilagak ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilagak ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Hindi ko ka man aking kaibigan, takbo ng buhay mo ay may kahirapan. Mayroong isang nagmamahal sa'yo, ilapit mo lamang ang puso mo. Mawawala na pag-asa, ang kalungkutang nadaramay may lunas pa. Liwanag ay sisikat din sa buhay mo. Kaginhawa na iyong matatamo. Tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, sa Kanya mo lang ilagak ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilagak ang puso mong nagdaramdam. Sa Kanya mo lang igabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Praise God. Unang Korinto chapter 12 verse 21 to 27. Kaya't hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging waring mahihina ang siya pang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pag-aalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siya nating pinagaganda. Hindi na ito kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal, upang hindi magkaroon ng inggitan. At sa halip, ang lahat ay magmalasakitan. Kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Unang Korinto chapter 12 verse 21 to 27. Efeso 6:11-18. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos, upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo.
sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan, at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Sa patnubay ng Espiritu, lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Pagpalang linggo po ng pagsamba at pananalangin. At dahil po pang 5 linggo po tayo ngayon ng Agosto, ay mag-uukol po tayo ng mas maraming panahon sa pananalangin. Kaya samahan niyo po ako sa panalangin at ang una po nating ipapabot ng panalangin sa Diyos ay ang panalangin po ng pagsamba. Ito po mataas at kapahayagan ng pagkilala natin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na lumikha ng langit at lupa at ng lahat ng bagay, sumasamba kami sa inyo. Kinikilala po namin na kayo ang may kontrol sa lahat ng nangyayari sa buong mundo, maging po ang nangyayari ngayon sa Afghanistan at sa lahat ng panig ng mundo. Kaya nararapat lamang kayong sambahin, papurihan, pasalamatan, lalo na po sa pag-iingat niyo sa amin, pagbibigay niyo sa amin ng pag-asa, at ang pagkaalam ng mga bagay-bagay na nangyayari dito sa mundo. Kinikilala namin na kayo pa rin ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari, at ang inyong kalooban ang siyang masusunod. Nagpapakumbaba po kami sa inyo at tulungan niyo kaming sundin kayo sa aming mga buhay, sapagkat darating araw kami sa inyo ay luluhod at magsasabi kayo lamang ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Kaya kami po ay nagpapasakop sa inyo at nagpapasalamat sa lahat ng mabubuting bagay na binigay niyo sa amin. Maging po ang mga bagay na kuminsan parang hindi namin maunawaan. Balang araw, pasasalamatan din namin ito sapagkat ito ay magkalakip na gumagawa sa ikabubuti po ng inyong mga anak. Kaya po ngayon, tanggapin niyo po ang aming mga awitin, ang pagbubulay ng inyong banal na salita, ang aming taos-pusong pagpapasalamat sa lahat ng mga natanggap namin sa inyo, lalo na po itong mga nakaraang araw po ng aming mga buhay. Kaya po samahan nyo rin kami sa pakikinig ng inyong mga banal na salita. Ang lahat pong ito ay aming inialay sa inyo na may pagsamba, pagpupuri at pagpapasalamat, pagpapasakop sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayon po naman ay pagbubulayan pa rin natin ang patungkol sa Iglesia at ito rin po ang magiging basehan natin sa ating pananalangin. Ang ating pong pagbubulayan ng kaunti ngayon ay patungkol po sa paglalarawan ng Diyos, patungkol po sa Iglesia. Ang Iglesia at Church po una sa lahat ay nais nating uling paalala na tayo po yun, kayo po yun. Ang sinumang tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Panginoon niya at tagapagligtas at napabilang sa pamilya ng Diyos ay kabilang sa tunay na Iglesia ng Panginoon. Dito ang titipunin ng Panginoon balang araw sa iba't ibang dako at isasama niya sa kanyang kaharian ng walang hanggan. At ngayon po naman, isa nating mapagbubulayan patungkol sa Iglesia, ito'y
tinuturing ng Diyos na isang pamilya. Doon po sa unang Timoteo, Kabanatang 4, 12-13, at saka sa Kabanatang 5, 1-2, ay mababasa nga natin doon yung pagtuturing ng dapat o relasyon ng bawat isa na para sila ng isang pamilya. Nung sinulatan po ni Apostol Pablo si Timoteo, sinabi niya na ituring niya yung mga nakakatandang lalaki na kanyang parang mga ama sa iglesia. At ganoon din po naman yung mga nakakatandang mga kababaihan ay ituring niya para na rin ina o nanay sa iglesia. At yun po naman halos katulad niya, maging sa edad ay ituring niya parang kapatid sa Panginoon. At tayo po naman talagang magkakapatid sa Panginoon. At ang Diyos, ang ating Ama sa langit, ang Panginoong Jesus, ang siyang sinasabi nga pong panganay, ang unang nabuhay sa mga patay. At pinagkakaisa po tayo ng isang banal na Espiritu. Kaya po itong dapat nating panalangin at sikaping may sa katuparan na tayo magmamahalan, magtutulungan, tayo po ay mag-uunawaan, magpatawaran kung meron pong pagkukulang, at sama-sama bilang isang pamilya ng Diyos. Ang isa pa pong paglalarawan ng Diyos sa Iglesia ay ito ay katawan ng ating Panginoong Jesus. Doon po sa unang Korinto, Kabanatang 12, mula po sa talatang 21 hanggang 27, ay mababasa nga natin na yung Iglesia na isang katawan, kagaya ng katawan po natin na may iba't ibang bahagi. Meron po tayong mata, tenga, kamay, paa. Ay ganoon din po tayo na kabilang sa Iglesia, sa katawan ng Panginoong Yesus, na kabilang tayo, ngunit meron tayong kanya-kanyang bahagi sa, lalo na po sa paglilingkod sa Panginoon. At doon po sa ating binasa o napakinggan kanina ay malalaman po natin na mahalaga ang bawat isa sa Iglesia. Hindi rin pwedeng sabihin ng sino man na hindi na siya kailangan o hindi na siya tutulong sa Iglesia. Sabi nga kung halimbawa yung mata ay umalis sa katawan at siya ay mag-isa, ang maging larawan niya ay para siyang holen na gugulong-gulong na lamang. Kung yung kamay po ay umalis sa katawan, ay hindi po siya move o makakilos ng mabuti at siya ay hindi makakalakad. Kung lalakad siya ay para na siyang gagamba. Ngunit kung bawat isa ay kabilang sa katawan at nagtutulungan, nagpapahalagahan, at wala pong mas hindi mahalaga sa Iglesia, ay lalo po itong lalakas at lalago. Kaya ito pong ang ating ipapanalangin din. Pangatlo pong Iglesia ay tinuring din na isang mandirigma o isang sundalo, sapagkat meron nga po tayong kalaban. Unang-una nga yung kalaban natin ay ang kampo ng kadiliman. Ang ating labanan ay tungkol sa spiritual. At kaya po dapat ay maging handa tayo, at sabi po dito sa Efeso 6 o 6 mula po sa talatang 11 hanggang 18 ay dapat isuot natin ang buong baluti o mga armor o yung panlaban, lalo na sa kadiliman, at sa ating lahat ng ating pong haharapin na laban dito sa mundo. At ito po naman ay hindi mahirap isa puso, dahil po pwede natin simulan sa ulo hanggang sa paa. Sabi po dito ni Apostol Pablo sa kanyang sulat na isuot natin sa ating ulo yung helmet po ng kaligtasan. Mahalagang-malaga po yun. Ibig sabihin, nasa isipan natin ng kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng Panginoong Jesus. Kaya naman ang mga panganib na ating dinaraanan, ito man ay virus, ito man po ay mga pagsubok, ito man po ay karamdaman, at maging ang kamatayan, ay hindi tayo pwedeng talunin sapagkat tayo iniligtas na ng Panginoong Jesus. At malalampasan natin ang lahat ng panganib, kahit po yung pag-uusig o anumang bagay po na ating haharapin. Kaya po, lagi natin niyang tatandaan na meron tayong kaligtasan,
at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng biyaya, kamatayan ng Panginoong Yesus, pagpapatawad niya sa atin na ipinagkaloob niya sa atin nung siya namatay sa krus at nabuhay na muli. Tapos sinasabi po sa kaliwa nating kamay ay hawakan natin yung kung panangga o yung kalasag ng pananampalataya. Yung ating pananampalataya sa Diyos magpapatibay sa atin upang kaya nating harapin at maging po na salagin ang lahat po ng mga ipupukol o sa atin ng kalaban sapagkat tayo nagtagumpay sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Sa kanan po naman ay hawakan natin ang tabak ng Banal na Espiritu na siyang panlaban natin sa Espiritu ng kadiliman at sa lahat ng mga tukso na darating sa ating mga buhay, mga pagsubok. Nung Panginoong Hesus ay tinukso ni Satanas, di po ba sabi niya, lumayo ka Satanas sapagkat nasusulat, ginamit niya po yung tabak ng Espiritu, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa Diyos. Yan po. Kaya lagi po natin babasahin ang banal na kasulatan, pagbulayan natin at gamitin natin na panlaban din sa kaaway. Pagkatapos po sa ating dibdib, ay isusot po natin yung baluti ng pagiging matuwid o the breastplate of righteousness. Ang katuwiran na natanggap natin sa Panginoong Yesus na naman po ang pagpuna o anuman po ang maaaring sasabihin sa atin na hindi maganda ay lagi po natin iisipin na tayo ay pinabanal na ng Panginoong Yesus at ito ang ating ipapamuhay sa araw-araw po natin. Pagkatapos po ay bibigkis natin yung tinatawag na pambigkis o the belt of truth, yung pambigkis po ng katotohanan. Sapagkat ang katotohanan sa banal na kasulatan ang nagpapalaya sa atin. Ang katotohanan ang siyang magbibigay sa atin ng katiyakan at ito natatalo ang kalaban sapagkat ang katotohanan walang kaguluhan, ang katotohanan ay wala pong pagkakamali at wala pong pagsisinungaling. Kaya po, yan po ang ating pinanghawakan. At sa ating pong paa, isuot po natin yung panyapak ng pagiging handa sa pagpapahayag o pagsasabi ng mabuting balita ng kaligtasan upang pag pinahayag po natin ito, marami pang mga tao ang makakilala sa Panginoong Yesus at papabilang sa Iglesia. So, ulitin po natin, sa ulo po natin ay ang helmet ng kaligtasan. Sa kaliwang kamay ay ang tinatawag po nating palangga o sanggalang ng pananampalataya. Sa kabila po naman ay tabak ng salita ng Diyos na nagmula sa Banal na Espiritu. Sa dibdib, para po hindi tayo madalo, ay ang katuwiran na nagmumula sa Panginoong Yesus at itong ating ipinabubuhay. At sa ating pong pambigkis o sa ating baywang ay ang tinatawag po na sinturon o belt, pambigkis ng katotohanan at sa ating paa. Ulitin po natin ay ang pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita. At sabi po, at higit sa lahat, sabi po sa bandang huli ng Efeso na ito sa chapter 6, sinasabi niya, gawin niyo itong lahat sa pamamagitan ng pananalangin. Sapagkat yung pananalangin po, yun yung paraan para makipag-ugnayan tayo sa Diyos. Kaya po, mamaya po mananalangin tayo. Ito yung ating means of communication sa ating buhay na Diyos. At ang kanya pong linya ay ay laging open, hindi po siya nabibisi. So, salamat po sa pagtutuhanan. Ang panalangin ay isang biyaya na pinagkaloob sa atin ng Diyos para makausap natin siya. At marami pa po sa Biblia, pero ang panghuli na nais ko na lang po sabihin na paglarawan ay yung iglesia ay inilarawan din bilang bride of Christ o isang babaeng ikakasal kay Kristo. Matatagpuan po natin yan sa Efeso, Kabanata 5, 25 hanggang 27. Sa pagbasa po natin ito, malalaman po natin na tayo po yung makikipag-isa kay Kristo, yung buong iglesia.
So marami pong mga kasalan na ating pong nadalaban o na puntahan. Ang isa po talagang inaabangan ay yung paglabas po ng babaeng kakasal o yung bride, di po ba? Lahat po ay nakatingin sa kanya, hinihintay ang kanyang paglabas, pagmarcha. Lalo na po yung groom ay talaga pong tinitingnan niya ang kanyang bride. Ganon din po sa Biblia, ang Panginoon Yesus, tinatanaw niya na balang araw tayo makikipag-isa sa Kanya. Kaya yung po dito tayo patuloy na dinadalisay, patuloy po tayong pinapaganda ng Panginoon Yesus at kuminsan kahit yung mga pagsubok, yung mga problema ay nagiging daan para maging mas dalisay tayo sa Panginoong Yesus. Kaya kung hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo nakalakasan mula sa Kanyang Holy Spirit, para po tayo maiharap sa Kanya na may tunay na katuwiran na nagmumula sa Diyos. Kaya pray po siya. Ito po yung ating mga papanalangin mamaya. Hindi po natin ulitin. Tayo kabilang bilang isang pamilya ng Diyos, isang katawan. Ngunit bilang isang pamilya, meron po tayong laban. Kaya kailangan po natin isuot ang baluti ng pagiging matuwid at tayo magiging babaeng kakasal sa Panginoong Yesus. Kaya kailangan malinis po tayo, hindi puro dumi, di po ba? Kaya kitang babaeng kinakasal na maraming mga dumi sa kanyang katawan. Siya po ay dinadalisay at talaga pong maganda-maganda. Kaya po hindi natin kalilimutan yung ating lifestyle, yung dapat nating ipamumuhay pagkat ito'y daan din sa paglago natin at dapat sama rin natin sa mananalangin at sa pamumuhay natin sa araw-araw. Ano po yung mga lifestyle na ito? Madali rin pong tandaan. Isang W, dalawang D, tapos isa pong M, at saka isang G. Yung W po ay worship God daily and every Sunday. Yung pong isang D ay pinag-isa na lang natin yung devotion, kasama na rito po yung meditation of the Word of God, pagkatapos po yung praying, pagkatapos po yung isang D pa ay discipleship. Kailangan na malago tayo sa buhay pananampalataya at mari po yung nagdi-disciple din tayo, nakikibahagi sa discipleship. Kasi lahat nga po ng disciple ng Panginoong Yesus ay disciple maker. Tapos yung pong M ay mission, yung ating paghayo, pangangaral na ng mabuting balita. At yung G ay giving hindi lamang po ng ating mga offering sa Lord, mga pera, kundi po yung ating oras, yung higit sa lahat yung ating buhay na inihandog natin sa Panginoon. Pwede rin po itong tinatawag na 6 na P's, o yung meron tayong 4 P's, di po ba meron dito? Pero ito itandaan natin, 6 na dapat nating pamuhay. Una pong P ay yung pagsamba, araw-araw na pagsamba tuwing linggo. Pangalawa po ay yung pagbubulay ng salita ng Diyos. At isa nga po natin sinusulong ay yung pong family devotion. Kaya po kung hindi pa po kayo nakakuha ng isang maliit na flat na pagbubulay, pwede kayong pumunta sa church, tapos kukuha po kayo at gagamitin niyo sa pamilya. Meron din po instruction o pamantayan doon kung paano niyo po gagamitin. At napakadali po lamang. At napakaganda kung wala po sa ama ng tahanan, sa nanay at sa mga anak. Ang buong sambahayan po ay sama-samang nagbubulay ng salita ng Diyos at nananalangin. Kahit na po, minsan lang isang linggo, pinaka-torti na yun. Sabi nga, the family that prays together stays together. Hindi po ba? Pagkatapos po ang pananalangin ay yung pong paglago o yung discipleship. Kailangan po lumalago tayo bilang tagasunod ng Panginoong Yesus. Pagkatapos po ay yung isang ay yung paghayo, yung pag-mission po natin, at yung pagkakaloob. Ulitin natin, hindi lamang po naman yung ating offering na dapat natin pagkaloob, kundi po yung ating panahon, yung ating buhay, yung ating paglilingkod. Talents, marami pong pwede nating ibalik sa Panginoon na ibibigay. Sa CDC ang tawag po rito ay giving back. So ito po ang ating mga nais na ipanalangin, ipamuhay, at ipapamuhay natin ito kahit hindi tayo nakikita, kahit wala pong face-to-face pa sa church, pero
siyempre gusto natin magkaroon, ay umaasa tayo, lalago tayo ng personal sa ating pamumuhay Kristiyano. So muli po, samahan niyo po ang mga kapatid natin sa pananalangin. God bless po sa bawat isa sa atin. Samahan niyo ako sa panalangin. Ipanalangin natin ang mga bumubuo ng iglesia, mga fathers, mga mothers, mga kabataan na ginagamit ng Panginoon sa kanyang mga gawain. Lord, salamat po sa iglesia na isang spiritual family na iyong itinatag na ginagamit mo upang maging training ground ng mga manggagawang iyong gagamitin sa iyong mga ministeryo. Salamat po sapagkat sa mahabang panahon ay ang iglesia ang naging tagapagsalita mo ng iyong mga layunin ng kaligtasan, ng pangangailangan ng mga tao tungkol sa kaligtasan, O Lord. At ang pamilya na spiritual na ito, Panginoon, ay patuloy mong sinasamahan sa mga gawain upang mapalago ang iyong gawain ng iyong iglesia. Sa umagang ito, samahan mo po kami sa aming pag-develop ng mga kabataan bilang mga Bible study leaders, mga kabataan na dine-develop namin para maging kapalit namin sa pagpapalaganap ng iyong mga salita, sa pagtuturo at sa pangangaral, Panginoon. Salamat sapagkat dito sa aming church, Blessed in Christ Church, ay may mga kabataan kami masigasig na nag-aaral ng iyong mga salita, nag-aaral na kung paano mga siwa ng iglesia. At Lord, samahan mo po kami sa pagpapalago ng mga kabataan ito, ng mga teenagers na sa maagang panahon ay tinuturuan na maging mga tagapagturo ng iyong mga salita, mga Sunday school teachers, mga cell group leaders, at mga mothers na masigasig sa pangunguna sa pagtuturo ng iyong mga salita sa mga cell groups, Panginoon. Salamat din po sa mga tatay. Pinapanalangin ko ang aming mga fathers na hindi lamang sila maging masigasig sa mga trabaho nila, kundi maging masigasig din sa gawain mo, Panginoon. Salamat po sa mga fathers ng bawat churches na ito na nakakasama namin sa gawain. At salamat sapagkat ikaw, Panginoon, ang tunay na tagapagturo ng mga ginagamit mo ito. Patuloy mong pangalagaan ang Blessed in Christ Church bilang instrumento, Panginoon, ng iyong pagpapalago ng iyong gawain. At maging sa mga iba't ibang ministry ng Blessed in Christ Church, kung saan ang mga bata ay tinuturuan natin, Panginoon, ng mga tagapagturo aming dinidevelop, Panginoon. Salamat po sapagkat ang mga kabataan na aming tinitrain ngayon ay nakapagsimula ng makapangaral, makapagturo ng iyong mga salita. Bigyan mo kami ng wisdom na i-develop pa ang mga kabataan ito, Panginoon. Maging ang mga fathers na kahit sa ikling panahon ay ginagamit mo pa rin, Panginoon, bilang mga namumuno sa mga gawain sa iglesia. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, sa aktibidad ng mga fathers na ito. Maging ang mga kananayan na iyong ginagamit sa iba't ibang gawain, hindi lamang po sa mga gawaing bahay na ginagamit sa panahon ng mga events sa church. Ginagamit mo rin sila, Panginoon, bilang mga tagapagturo sa mga nanay din, Panginoon. Kaya salamat po sa iglesia na iyong pamilyang spiritual na iyong patuloy na iniingatan at pinapalago at tinuturo ang maging tagapagturo, tagapanguna sa iyong iglesia. Patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo, sila sa iyong mga kamay
sa pagpupuno ng kanilang mga kakulangan sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, I pray that you will continue to bless your spiritual family here in San Bartolome, in Dagat-Dagatan, in Cavite, in Aligaya, in Amparo, Lord. These are your spiritual family na iyong ginagamit, Lord. Salamat sapagkat kahit sa panahon ito na wala kaming face-to-face ay nagpapatuloy ang gawain. Salamat po sa mga kasipagan ng aming mga kabataan, ng mga kalalakihan, ng mga kababaihang, mga teenagers na iyong ginagamit, Panginoon, sa panahon ito. Lord, inilagay ko sila sa iyong pangangalaga. Ingatan mo sila, ilayo sila sa infection, na kahit na pandemya, Panginoon, ay bibisita pa rin yung iba upang wag silang makaligtaan yung kanilang mga nasa ilalim ng pagtuturo na magpatuloy, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pangangalaga ng iyong spiritual family. Nawa, Panginoon, patuloy na lumago ang iyong gawain kahit sa panahon ng pandemya. Salamat sa pagsama mo sa iglesia, sa iyong spiritual family, Lord. Binabalik namin ang papuri at salamat sa pagdinig mo ng panalangin ito. In Jesus' name, Amen. Sige po, samahan po ninyo ako sa panalangin sa araw nito at ipanalangin po natin ang ating iglesia. Muli, Ama, kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo dahil tunay na ikaw yung Diyos na karapat-dapat na sambahin, karapat-dapat na tawagan, karapat-dapat, O Diyos, na kilalanin ng bawat isa sa amin. Ngayong umaga, patuloy kami, O Diyos, na lumalapit sa iyo, na patuloy mong igawad sa iglesia mo, Panginoon, ang iyong biyaya, lalong-lalo na, Panginoon, sa patuloy na pag-iibayo ng mga anak mo sa paglilingkod sa iyo, pag-iibayo rin, Panginoon, ng pagpapahayag ng kadakilaan at katapatan mo, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na kami ay nagpupuri sapagkat isa kami sa binigyan mo ng opportunity para ikaw ay itanghal. Lalong-lalo na, Panginoon, yung Great Commission na patuloy mong itinatatak sa puso namin, na patuloy na ihayag, Panginoon, ang iyong kadakilaan at patuloy, Panginoon, abutin ang mga tao na naghahangad, Panginoon, ng kaligtasan sa kanilang mga buhay. Kaya dalangin namin, O Diyos, ngayong umaga sa bawat mga anak mo na pinagkalooban mo, Panginoon, na mga tungkulin, pinagkalooban mo, O Diyos, ng mga kaloob. Patuloy mo nga po, Ama, na pangunahan kami na magamit ang mga kaloob na ito sapagkat ikaw yung Diyos na patuloy na gumagawa. Ginagawa mo kami, Panginoon, na kamay, Panginoon. Ginagawa mo kaming mga mata, Panginoon, upang abutin, O Diyos, ang mga anak mo. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, alam namin na may mga anak ka na nanghihina. Lord God, ginagamit mo ang bawat isa sa amin para sila, Panginoon, ay bigyan ng kalakasan. Alam namin, O Diyos, na ang mga hindi magaganda ay lalo mong ginagamit kami, Panginoon, para pagandain ang mga bagay-bagay, Panginoon, sa iyong mga anak. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, patuloy mong itatak sa puso namin na maranasan namin, Lord, yung pag-ibig na mula sa iyo, na patuloy namin abutin, Panginoon, ang aming mga kapatiran. Lalo na, O Diyos, patuloy mo kaming tulungan, Panginoon. Meron kaming kanya-kanyang mga kaloob na patuloy mong ipinagkakalob sa amin na magamit ito, O Diyos, sapagkat ikaw ang ulo ng iglesia. Kaya kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa opportunity, Panginoon, sapagkat sinabi mo sa mga salita mo na meron mata, Panginoon, at hindi maaring gamitin at hindi na maaring kailangan ang kamay. Kaya, Panginoon, ang nais mo lamang na ibahagi sa amin ay magkaroon po kami ng pagtutulungan sa isa't isa. Magkaroon po kami ng pagmamalasakitan, Panginoon, sa isa't isa. At hindi naman kailangan, Ama, na magbangayan po kami, kundi bagkus, Panginoon, magturuan, Panginoon, ng mga aral mo. Patuloy, Panginoon, na mag-aralan, O Diyos, ang mga anak mo upang lalo pang tumatag, O Diyos, ang iyong mga anak sa patuloy na paglilingkod
at patuloy, Panginoon, na paglago ng buhay namin sa spiritual na buhay. Kaya, O Diyos, samahan mo nga po kami, Panginoon. Walang imposible sa iyo, O Diyos. Bagamat hindi kami nakakaroon ng face-to-face, ngunit, Panginoon, sa pamamagitan ng online, ay magkaroon po kami ng magandang samahan, Panginoon. Magandang conversation sa isa't isa, O Diyos. Kaya ang dalangin namin, Ama, igawad mo, Ama, ang iyong biyaya. Kaya ngayong umaga, Panginoon, samahan mo nga po kami. Panginoon, palagi, i-guide mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na kung ang alam namin, O Diyos, ay makakatulong kami sa kapatid, Panginoon, ay purihin ka, Panginoon. Ngunit kung alam naman namin, O Diyos, na ang ginagawa namin ay nakakapanghina, O Diyos, ng aming kapatid, patuloy, Panginoon, na kami na lamang po ay manahimik, Panginoon, at makinig sa iyong tinig. Maraming po salamat, Ama, sa umagang ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Purihin ka, Ama, at ang Panginoong Yesus na patuloy na sumusubaybay sa bawat isa amin. Maraming po salamat, Ama, at sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fills the air as the water covers the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Though we were few, we're surrounded by many who have crossed the river before. This is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy
We're your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Sige po, samahan po niyo ako. Ito po ay araw po, linggo ng pananalangin. Samahan po natin ang church na isang maging warrior, mapanalanginin na church. Sapagkat sinabi po sa Efeso 6, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng diablo. Sapagkat ang kalaban ninyo ay hindi mga tao, kundi mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Tayo po'y manalangin. Amang banal, tunay nga po, O Diyos, salamat na pinakita mo sa amin, O Diyos, ang mga talatang ito, O Diyos, upang isuot namin, upang magpakatibay kami, Panginoon, sa araw na ito, O Diyos, na nakikita po namin na ang kaguluhan ay namamayani. Nakikita na po namin, Panginoon, O Diyos, ang kasamaan sa paligid. Ngunit salamat na Ikaw ang aming tunay na baluti. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming kailangan sa panahon ngayon. Amang banal, nandito po ang church. Itinataas po namin sa iyo. Turuan mo po, Panginoon, na isuot ang baluting kaloob mo, Panginoon. Ang righteousness, ang helmet, Panginoon, ang sword of the Spirit, ang pangyapak, Panginoon, na pangangaral ng mabuting balita. Tinataas po namin sa iyo ang church na maging mapanalanginin in Jesus' name, O God, upang labanan ang gawa ng diablo in Jesus' name, na sa simula pa ay siyang kaaway na ng mga hinirang ng Diyos in Jesus' name, O God. Lord, alam po namin, Ikaw ang makapangyarihang Diyos na lalaban sa amin upang kami ay magtagumpay. Lord, turuan mo po ang church na patuloy na isuot ang baluting iyong kaloob upang maging handa kami, Panginoon. O Diyos, gawin naming bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid at isuot ang pangyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Amang banal, salamat. Taglayin po ng bawat isa ang kalasag ng pananalig sa aming Panginoong Hesus upang sanggahin ang anumang palaso ng kaaway in Jesus' name. Tinataas po namin sa iyo ang church, buhat sa leadership, Panginoon, hanggat sa bawat bahagi ng mga mananampalataya in Jesus' name. Lord, turuan mo po na kami ay makasama ng bawat isa na nananalangin, Ama, upang labanan ang pakanan ng diablo in Jesus' name. Ang mga palaso na binibitawan ng mga kampo ng kadiliman in Jesus' name, O God. Samahan mo po, kapagtagumpayin mo po ang church at ilayo sa anumang pakanan ng kadiliman. Silyuhan mo po, O Diyos, ng iyong banal na dugo. I-revive mo po, O Diyos, ang prayer life ng bawat isa, lalo na po ang henerasyon na darating, Panginoon. Sila, O Diyos, ang darat na ng aming Panginoong Hesus. Lord, ihanda mo po ang bawat isa, ang mga kabataan, Panginoon, na maging active sila, Panginoon, sa pananalangin in Jesus' name. Thank you, Lord. Silyuhan mo po ng iyong banal na dugo ang bawat isa at patuloy mo kaming turuan na manalangin sa bawat araw bilang mga sundalo mo, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin na may pagpupuri, pasasalamat, pagsamba
sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Efeso chapter 5 verses 25 to 27. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesia na walang anumang dungis, ikulubot man, upang ito ay maging banal at walang kapintasan. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bikisin ang iyong pag-ibig, bikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bikisin ang iyong pag-ibig, bikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bikisin ang iyong pag-ibig, bikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. At ngayon po naman ay pupunta po tayo sa ating huling pananalangin at samahan niyo po ako dito. Salamat po o Diyos sa aming Panginoon, nakasama namin kayo kahit po sa aming online worship.
sapagkat pinangako po ninyo na sasamahan niyo po ang inyong iglesia hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya purihin po kayo at muli sa inyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat. Salamat po muli na napabilang kami sa inyo bilang kayong aming Ama sa Langit at kami po ay isang pamilya dito sa lupa. Salamat po Panginoon sa patuloy niyong pagtuturo sa amin at nawa po ay maipamuhay namin ito sa araw-araw. At ngayon, ang patuloy na pagsama at pag-iingat ng ating Ama sa Langit, pagkakaloob niya ng ating lahat ng pangangailangan ay pagkaloob niyo po. Pagkaloob po ninyo, Diyos, sa bawat isa na narito, nakikinig, sumasama sa online worship. Panginoong Yesus na siyang pastol ng aming buhay at tagapamuna. Pangunahan niyo po ang bawat isa. Ingatan niyo po kami, gaya ng inyong pinangako. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. Samahan niyo po kami. Ang inyong pag-ibig, ang inyong biyaya ay amin po maranasan. At ang patuloy na ang kapuspusan ng Banal na Espiritu, kaaliwan ng Banal na Espiritu ay sumaating lahat ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kagalakan, kapayapaan, katapatan, kabutihan, pagpipigil sa sarili ay maranasan nating lahat. At ngayon sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan ng may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian, kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iingitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Tinipan na tayong magkalapit upang magkasama-sama. Mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa'yo ang kaluwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyo ang kaluwalhatian niya. Oh, mahal kita. Oh, mahal kita. Oh, mahal kita sa Panginoon. Amen. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan
Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iingitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Tinipan niya tayong magkalapit upang magkasama-sama. Mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa'yo ang kaluwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. 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 Nakikita ko sa iyo ang kaluwalhatian niya. Oh, mahal kita. Oh, mahal